boss. Ako, Jules, ngayong umaga, very excited tayo sa ating mga kasama kasi kakaiba yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa tuwing tayo po ay may magre-reklamo sa mga police stations at may mga krimen na nagaganap, importante po na kilala natin ang suspect. Siyempre, paano siya mahuhuli, di ba? So yung mga otoridad, meron sila mga artist sketch na ginagawa. Particular na po ang Philippine National Police para po pag-usapan yan this morning, mga kasama natin. Ang dalawang very special guest. This morning, Police Inspector Kit F. Sora, Assistant Chief Forensic Photography Division, PNP. We also have PO3 Romel G. Melendres, Composite Artist, PNP Crime Laboratory. Good morning! Welcome to Good Morning, Boss. Alright, so sir, kayo po galing po kayo sa Forensic Division ng PNP. So basically, ano po yung pinaka-mandate ng office niyo po? Ginagawa po namin, sir, is nag-provide po kami ng photographic assistance po sa AFP, sa PNP, saka other investigative agencies po. Nagkakandak din po kami ng lecture sa PNP, sa AFP, saka po sa public, saka private school po with request. At nag-attend po kami ng court duties, saka nagkakandak po kami ng facial composite. Alright. Sir, tinitrain po ba natin yung mga tao natin sa mga sketching? Binibigyan ba natin sila ng free training, seminar? Paano po ba ito? Or nag-hire tayo someone from outside na marunong mag-sketch? Kasi paano kung yung mismong taga-police station hindi talaga sila marunong mag-sketch? Yes, ma'am. Pag sa police station po ma'am sila lumapit, pumupunta po ma'am sila sa crime lab, saka po ma'am sila nagre-request ma'am ng mag-conduct po ng facial request po. Okay. Tapos ma'am, pag sa amin naman po, yung ma-assign ma'am sa Forensic Photography Division, nagkakandak po ma'am kami ng training. Training po ma'am namin sila para magawa po ma'am yung facial po. At ayan, kasabay ng panayam natin, Dayan, meron din na drawing. Medyo familiar siya eh. Si PO3 Melendres. Familiar yung dinodrawing. Oh, familiar yung dinodrawing niya. Excited tayo. Mukhang, baka sino mahuli kaya na yung siya mamaya. niya? Tingnan natin kung mahuli siya mamaya. Anyway, sir, ano po ba yung basic process para po siyempre masagawa yung sketch mismo? Okay, sir. Pag meron pong victim po, lalapit po sila sa investigador, magre-request po sila ng mag-conduct po ng facial composite po. After po nun, pupunta po sila sa opisina po namin, sa crime lab po, tapos magkakandak po kami. Bali po, ang computerized facial composite po is binigay po sa atin yan ng AFP o Australian Federal Police noong 2008. Tapos po, bali meron po siyang facial composite system po. Yun po yung ini-install natin sa computer. Tapos yun po, pag yung nag-operate po noon, siya na po yung lumalabas na po rin yung mga itsura, yung mga traits po na mukha po ng mga tao. Okay po, yung mga mata, yung mga kilay, yung mga ilong, yung mga bibig po. Bali, meron po tayong 22 units po from different regional offices and district offices po. Alright, siguro sir, linawin lang natin sa mga viewers natin. No? Before kasi manually ginagawa. So, parang ginagawa ni PO3 Romel Melendres. Yung manual mo dinodrawing ngayon, computerized na. So, meron na silang nilabas na 22 units. Ang tanong ko, sir, gaano ka-credible or gaano ka-accurate or yung difference ng manual na ginagawa dun sa computerized? Okay, sa accuracy po, depende po sa describer yan. Siya po yung magde-depend talaga sa kanya. Yes, ma'am. Kasi po sila po yung unang nakakita po yung features po nung suspect po natin. Yes, ma'am. Kaya skill po from 1 to 10, 10 po yung pinakamataas po. Sila po yung nagbibigay sa amin. Okay po. Alright. Sir, paano pag nasa kaso na mismo? Pag sinabi ng nagde-describe na hindi ganun kataas yung percentage na siya yung suspect na nasa drawing, ginagamit pa rin ba sa case? Let's say mga less than 5% lang. Uulitin po natin yung procedure. Magdodrawing ulit hanggang makuha yung tama. Pero ang tanong ko, sir, ano bang mas para sa inyo effective? Yung computerized or yung manual? Yung computerized, ma'am, kasi ma-appreciate na natin siya na para po nagpe-print out na po tayo sa printer po natin. So, nandun na po, may kulay na po siya. Unlike po, pag yung manual po, yung facial composite po natin, manual nga po, black and white lang. Hindi po natin ma-appreciate po. Sinabi po natin medyo mas mahirap din na mamukaan. Pero sir, sa ngayon, was there ever a time na naka-experience na kayo na from sa sketch lang, nahuli natin? Yes, ma'am. Wow. Marami na rin. Yung sketching po, marami. Alright. Sir, sa point naman na to, kapag nagkamali po yung nag-describe, di ba? Yung may mali sa mga features na sinabi, hanggang ilan po yung pwedeng pag-ulit. Pwede pang pag-ulit. Baka naman 10 times na hindi pa rin makuha. Saka baka kung sino-sino mga tao na pala yung nadodrawing. Sir, ganyan po yan. Pag paulit-ulit po, pwede nating
tanungin yung investigador na nagdala po doon mismo ng describer na baka meron pong problema doon sa describer nila, baka pwedeng hindi po sila yung biktima, pwede rin sila po yung suspect. Kasi po hindi sila po yung, since sila po yung unang nakakita ng suspect, dapat ma-describe po nila. So based on their recollection po, dapat po nila. Pero kung ganun po paulit-ulit, baka pwedeng pinapatagal nila yung investigation ng particular na kaso na yon. Kaya po siguro nila tumatagal po ng ganun. Depende po sa recollection po ng describer yan. Pag masyado pong bata po yung nade-describe, matagal po matapos yung resulta, case. yung proseso po. Tapos po pag yung medyo may edad na rin po yung nade-describe at medyo Mas mabagal din. dilim po yung sa mata, mas mabagal po. Pero sir, kanina, Jules, pakita natin sa screens natin yung computerized sketch. Kung may papakita ulit nila direct, napakaganda. Kasi kitang-kita mo mas malinaw at hindi na siya black and white, may kulay na, ayan, mas kaya silang hanapin ng mga taong bayan. Pero, sir, sa ngayon, sabi nyo 22 units pa lang yung computerized. Paano yung mga police stations sa ngayon? Manual muna sila? Paano natin itinalaga o dinistribute yung mga units? Balikan to, ma'am. 22 units, ma'am, sila sa different regional crime lab offices po. Oh. So, yung crime lab po malang may sa ganyan kanila po, na ma'am. muna. Yes, So, kapag may gusto tayong pa-sketch, pupunta muna tayo yes, sa ma'am. kanila. Yung pinakamalapit na probinsya, ma'am, kung saan, ma'am, nangyari yung crime na yun. Pero, ma'am, eventually, ma'am, yun po, ma'am, ang PNP ngayon na at least bawat kada isang station makapag-produce po tayo ng ganyang system para madali na lang po para sa publiko. Sa ngayon, sir, di ba 22 lang? 22. 22 sa buong Pilipinas. Yes, okay. sir. Sir, syempre, maging curious din po yung mga boss po natin na ano po ba yung mga training sa pinagdadaanan nila? Usually po ba experts na agad dapat? Part na ba siya ng criteria bago makapasok doon sa office? Or newbies ba lahat ng mga sinasama dito? Hindi naman po. Kung may background po sa sketching, mas maganda. Pero once pag better. na-assign ka po sa Forensic Photography Division ng Crime Lab, nagkakadak po kami ng schooling. Meron po kami basic, saka meron po kaming advanced. Sa basic po, ang tinuturo po namin is yung manual. Then, pag nag-advance na po, yun na po yung tinuturo namin yung computerized na po. Ako kay PO3 Melendres, PO3, mamaya mo naman tayo mag-drawing. Tanong lang natin, no? Sa tagal nyo na po na nagsisketch, kamusta po? Ano po yung experience nyo? Siguro maaari nyo pong ibahagi sa mga viewers natin. Based on my experience with regards sa sketching, most of the time, nahuhuli naman yung suspect. And then the description, yung credibility niya, hindi depend pa rin sa describer. Kung gaano siya ka-close. Okay. Pero nag-ano rin po kayo? Nagdaan din po kayo ng several trainings, seminars, nag-aral din po ba tayo? Apo, nag-undergo din po kami ng training dito po sa sketching. Yan, tulad po nito. Ayan na! Tapos na yung yun yung finished product nung natin. Ito Sino po ba yung, yan, PO3? Sino ba yung din-drawing? Pakita po natin yung finished product ng ating sketch. Parang nakikita ko sa everyday, no? Sino kaya yan? Uy, ang galing! Ano pong kaso niya? Kamukha ako! Kamukha ako! Ang galing! Okay, so ilang minutes nang Nako, ginawa PO3, wag mong dadalhin. Ibibigay mo yan sa akin. Baka madala nyo yan sa sa lahat ng headquarters. Hanapin may ako, open. wanted. Wanted ka. Alright, siguro at this point, nakakatuwa kasi kakaiba yung napag-usapan natin ngayong umaga. Mas natuto tayo kung paano ba sketch yung mga ganyan sa PNP. Siguro at this point, you have any message to our viewers? Sa public po, ang computer spatial sketching po is libre po yan. Free of charge. Wala po kaming sinisingil na presyo dyan. Tapos po, 24/7 meron po duty. So kung meron po kayong nasaksihan po na krimen at may kailangan po nating i-describe, wag po kayong mag-atubiling lumapit po sa amin. Ang PNP po kakampi nyo po. Kami po ang mapoprotekta sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Direct, pakita natin para makita talaga na kamukha. Di ba kamukha ako? Huli ka sa akto na yan. Alright, dami nating natutunan ngayong umaga. Thank you so much for joining us this morning. That was Police Inspector Kit F. Sora, Assistant Chief, Forensic Photography Division ng PNP. And of course, ang napakagaling sa pagsisketch ng aking mukha ngayong umaga, POT Romel G. Melendres, Composite Artist, PNP Crime Laboratory. Thank you so much for joining us.